Good morning guys, so this is my morning routine. Kakagising ko lang and ang gagawin ko is mag-aasikaso na ako dito sa aming mini shelter. So ayun nga, ito na yung nagiging everyday routine ko. Tuwing gigising ako ng umaga, iihi lang ako, and after that sila na ang uunahin ko. Hindi na muna ako nagpe-breakfast or nagkakape dahil sila ang mas priority ko sa umaga. Mas inuuna ko silang pakainin kaysa sa sarili ko. And after ko silang pakainin, saka na ako mag-aasikaso ng food ko. Mas convenient kasi para sa akin na mas inuuna ko sila. Mas nagiging easy sa akin. And mas napapanatag akong gumawa ng ibang mga bagay kapag alam ko sa sarili ko na okay na sila. By the way, para lang po sa mga nagtatanong kung si Timmy ba at si Hamilo ay always nakakulong, the answer is no po. Kapag po may time kami, nilalakad namin sila, and kapag may time kami magbantay, pinapatakbo namin sila at binabantayan para safe sila at hindi sila masagasaan. By the way, itong kuting nga pala na ito ay bago lang at ang pangalan niya ay Kuting. Siya yung pusa na putulang paa. Ito po si Kuting. Ayan yung kanyang paa. Putol yung kanyang paa. Ang isa. So, yung mga cats dito maaarte, ayaw nila ng nahangin na cat food na. Ayaw na nila nung matagal na sa bowl. Kaya binibigay ko na lang sa mga dogs. So, baka lang may naku-curious po kung ano bang lahi nitong color black na cat. So, this is a Persian cat po. Binenta lang siya ng 1,000 pesos nung baby pa siya. So, nakita namin sa Facebook, binibenta siya. And hindi naman namin inisip na dahil lang sa lahi, kaya namin siya gustong bilhin. Kasi iniisip namin sa murang halaga, baka bilhin siya ng breeder or nung kung sino man na gusto lang ng pusang may lahi at walang maayos na reason. Because we all know na kapag may lahi ang pusa, ginagawa lang nila, pinaparami at binebenta. So, ayaw po namin mangyari sa kanya yun. And now, tingnan nyo naman siya, sobrang taba na niya. By the way, mga iba tayo, tingnan nyo naman si Timmy at si Hamilo sa likod ko. Sobrang patient nila mag-intay ng food nila. Kanina pa sila ganyan and hindi talaga sila bumabatok, hindi talaga sila nag-iingay. So, every day, every ganito ang gagawin ko, hugasan ko muna yung water bowl nila and food bowls nila. Hindi talaga sila nag-iingay at talagang umihiga lang sila dyan. Tumatayo lang sila dyan at least naglalaro silang dalawa kahit na may harang sa gitna nila na screen. To be honest, hindi ko talaga alam kung kanino tong mga manok na to. Lagi sila nandito para makikain ng mga tira-tira sa hinugasan kong food bowls. Andiyan lang sila palagi at minsan inaagawan pa nila yung mga doggies sa mga pagkain nila. Pero syempre, hindi naman sila uubra kasi hahabulin talaga sila ng mga aso na yan. Lalo na si Ampon. So, by the way, si Ampon is nakatali dyan pero hindi naman maiksi ang tali niyan. Talaga mahaba yan and umaabot pa yan doon sa kabilang lote. Tapos dito sa unahan ng video, kung makikita ninyo malawak pa ang space,
Diyan, nakakapunta po dyan si Ampon kasi sobrang haba ng tali niya. So, ang tali niya is tela lang po na garterize. So, meaning to say, kahit na po magpunta siya dyan kung saan, sa malayo-layo, umaabot po siya kasi nga nahihinat po yung kanyang tali. Isa pa pong dahilan kung bakit ko tinatali si Ampon dahil siya ay medyo aggressive. Dahil nga siya ay rescue at hindi naman po namin maiiwasan na medyo aggressive siya sa ibang tao kasi nga wala siyang tiwala sa ibang tao. Tinali na lang po namin dahil one time nakataka siya at may hinabol po siyang taga dito sa amin. So wala pa po kasi kaming bakod dito. Isa pa ay hindi rin po kami pwedeng magpakawala ng mga alaga dahil marami po ditong dumadaan na found. Dinadala nila sa pound ang mga asong nahuhuli nila. At isa pa ay malapit din po kami sa kalsada, kaunting hakbang lang kalsada na po. So ayun lang po muna, sana po ay naiintindihan ninyo ang dahilan kung bakit nakatali si Ampon at nakakulong si Timmy at si Hamelo. So, medyo tinamad na ako mag-voice record. Ayun, pwede nyo naman po itong panoorin kahit na wala pong voice record. And makikita nyo lang naman po kung ano yung ginagawa ko everyday. Gusto ko lang siyang i-share para sa mga nagsasabi na wala akong ginagawa. Kasi sobrang hands-on po ako sa mga alaga, sa mga rescues namin. Ako po talaga ang nag-aasikaso sa mga to. And yung nasa bundok naman po, which is sila papa po yung nag-aasikaso. So, kinuha ko sila kasi nga hindi naman pwedeng wala akong gawin. So, yung lupa po kasi na nabili for them is malapit lang dito, nasa likod. So, hindi po ito yung hindi po ito yung permanent shelter, hindi ito yung masasabi na sa kanila talaga.
So that's all for today's video. Thank you for watching.